Okay? So, bago natin umpisahan yan, kailangan muna nating iset lahat yung ating mga kailangan na text style, then dimension style, then also your layer properties. So, yun muna yung iseset natin. So, ang gagamitin natin dito na scale is 1:70. So, kapag wala pa yung 1:70 dyan, kasi hindi talaga nakaset yan ng 1:70, hanapin nyo muna or mag-custom kayo, click nyo itong custom, then mag-add kayo, then ipangalan nyo dyan 1:70. Then dito paper units 1, tapos yung drawing units is 70. Then click OK. So automatic yan may dadagdag na dito sa may ating drawing scale. Okay? So pag okay na yan, kailangan nating mag-set up ulit ng ating mga text style. Okay? Ito yung mga text style natin. We have the dim line, which is ang paper text height niya is 2.5 mm. Okay? So, ang units pala natin na gagamitin natin is millimeter. Okay? Ang scale, meron tayong nilagay na scale dyan. So, that is 2. So, i-explain natin mamaya kung ano yung scale na yan na ginamit natin na 2. Okay? Table, wag na yung table. Actually, ginamit natin yan sa paggawa ng ating plotting. Then we have the title. Title is gagamitin natin yan sa loob ng mga different parts ng bahay. Then we have the title 2. Okay, yung title natin is 3, ay 2. Yes, 3, I should say. Then yung title 2 natin is 4. Yung gagamitin natin dito sa my floor plan. Yung title na yan is eto, yung mga balcony, TNB, kitchen, bedroom, and so forth and so on. So, yan yung gagamitin natin ng mga text style. Okay. Dito naman sa ating dimension style, so, check lang natin dito sa may modify. So, ang gagamitin natin dito is primary units natin, 00. Then, click mo lang itong period. Okay. Yung text style natin or text, gagamit tayo dito ng dim line. Okay? Yun yung settings ng ating dimension style or dim line. Okay? So, symbols naman, baguhin natin yung ating kung ngayon. This is, ang pipiliin natin is architectural tick. Okay? So, architectural tick, ang arrow size niya is 2. Then, punta tayo dito sa my line, extended or extend beyond tick. So ito, extend beyond tick. Ito yung dimension na or extension line mo. Ito yung extend beyond tick. Okay? So 2 yan. Then extend beyond line, gawin natin 2. Then itong namang offset from origin, gawin din natin 2. Then kapag okay na yan, other settings na isa-set natin dito, okay na yan. So, i-check na lang natin mamaya pag i-apply na natin. So, then click OK. Then set current. Para yun yung ano mo. Then click close. Okay, yan na yung dimension style natin. Now, dito naman sa may layer, ang gagamitin natin na layer is we have attributes. Continuous yan, 0.9. Center line. Okay, our line type is center. So, baguhin natin ito ng line weight na 0.05. Okay, then dimension. Huwag na natin isali yung dimension. Delete na lang natin yan kasi meron na tayo yung text. Doors, we have continuous line, 0.18 yung ginawa nating line weight. Furnitures and fixtures. So, bahala na kayong, you can copy this color kung gusto niyo, pero pag gano'n, I suggest wag kayong gumamit ng mga dark color para mas madaling makita. Kasi itong background ng ating drawing space ay black. So, mas maigi, light colors yung gamitin ninyo. Okay? Etong glass naman, wag na muna yan. Alisin muna natin. Okay, alisin natin. Glass. Okay?
then text, then we have title block. Ano ko na lang yan mamaya, i-explain ko na lang kung bakit tayo gumamit ng title block. Okay? Kasi meron tayong gagawin na title block na naka-portrait, hindi landscape. Then we have the wall, 0.5, then windows, 0.18. So yung doors naman natin, the same 0.18. So for the meantime, ito muna yung mga gagamitin natin na mga layers. Pag gusto nating magdagdag ulit, magdadagdag ulit tayo pag meron na naman tayong idadagdag na parts or drawing doon sa gagawin natin. Anyway, eto, gagamitin nyo to kahit magdagdag pa kayo ng marami dyan, as many as you can, pwede. Okay? Okay, balik tayo dito. So, ito na ngayon yung gagawin natin na floor plan. Okay. First and foremost, kailangan alamin mo kung ano yung mga overall size nito. Like for example, this is 5,000 by 8,000. Okay? So 5,000 by 8,000. Ang size ng ating bedroom is 3,000 by 3,200. So our toilet and bath is 1,800 by 3,000. So medyo malaki-laki kasi meron tayong nilagay dito na bathtub. Okay? So dito naman sa may balcony sa likod, that is 1,800 by 1,000. Then we have also our different doors. We have door 1, we have door 2, then we have our door 3, and then our door 4. So na-explain na natin yan noon kung bakit magkakaiba yung number. Okay? Kapag door 1, iba yung size. Kapag door 2, iba yung size. Kapag door 3, iba yung size. Kapag door 4, iba naman yung size. Okay? The same with true dito sa window natin. Okay? Baguhin natin to. This is window 1. Okay? Karamihan, makikita yung window 1 sa harap. So, eto, this is window 2. Okay? Ito kasi, tsaka to, halos, hindi iba yan. So, ito naman, so, tingnan nga natin. Check natin yung measurement nito, kung ilan, para sigurado tayo kung ano yung ilalagay. This is 1,500. Then, another. So, this is, para alam natin kung ano yung door 1, kay the same. So, kapag the same sila, ibig sabihin, this is also W2. Okay? So, para masigurado lang natin. Okay, W2. Pareho din lang yan. So, ibig sabihin, lahat ng makikita ninyong W2 ay pareho yung design at sizes. So, design ulit ito. No, this is W3 na to. Kasi high window ito. So, iba na yung kanya. And this is W4. Okay. So, W4. Okay. Next. So, kapag okay na yan, kailangan na nating i-layout yung kagaya ng sinabi ko kanina. Kailangan alam mo kung ano yung size, overall size, like, or overall dimension. Like, for example, ang dimension nito is 5,000 by 8,000. Ibig sabihin, 5 by 8 or 8 by 5 meters yung size ng floor plan na to. Then, kailangan nating malaman kung ano yung size ng room. Kailangan din malaman kung ano yung size ng toilet and bath. Okay? In that case, madali mo na lang gawin, i-layout yung floor plan mo. Okay? So, first thing that you should do is kailangan mong i-layout yung overall. So, gagamit tayo ng center line or pwede rin kayong gumamit ng default na 0. So, gagamit na lang tayo ng center line. Okay? So, ano yung overall natin? This is 5,000 by 8,000. Okay? So,